Magandang araw sa lahat and welcome po sa video. My name is Ulysses Lacson and obviously, nalawat ka dito sa video. Nakita mo to kasi nag-search ka about VT markets. And of course, kagaya nga na nakita din sa pamagat ng video, dahilan kung bakit nandito kayo, pag-uusapan natin about VT markets. So lahat-lahat ng mga information, paano to get started, steps na dadaanan to get started trading with VT markets, ipapakita ko sa inyo dito real time, step by step. Kaya if that is what you're looking for, huwag ka na maghanap na ito. Iba pang video, stay tuned. Watch our video and I'm going to make sure na hindi ko sasayangin every minute na ilalaan nyo dito sa video. So basically, if ako yung beginner ngayon na naghahanap ng tutorial or detailed video about getting started trading with VT markets, yung mga ipapakita ko sa inyo sa video, ito din yung mga gusto kung makita. Walang problema kung ano man yung device na ginagamit ninyo ngayon para subaybayan itong tutorial, either mobile man yan, desktop, laptop, para yun lang yung process kung paano mag-place ng trade. Pwede ka pa rin mag-refer itong video. And it's your lucky day kasi I've been trading for quite some time now at marami akong mga nalikom na mga resources and tools na pwedeng tutulong sa inyo para magiging mas madali yung pag-trade, mas magiging profitable kayong trader. And meron akong mga resources nga na ganyan and I'm going to give access for free sa lahat na makapanood itong video. Guys, stay tuned and mention ko mamaya kung paano kaya makapag-access for free. So, dito tayo sa aking computer para may pakita ko nga sa inyo live step by step. So, dito tayo. Alright, so to get started, pinakawan yung kailangan gawin is punta kayo dito sa sign up form na ito. Andyan yung link sa video description. Ganito ang itsura. Click nyo lang yan at maroute kayo dito sa mismong page. Kung nasan ako ngayon, dito tayo mag-sign up para makagawa tayo ng account dito sa VT Markets. Now, be careful kasi maraming mga scam websites out there na nire-replika yung totoong websites na mga brokers kagaya nitong VT Markets. Kaya make sure na nasa tamang sign up form kayo. Now, pagdating nyo dito, ang kailangan nyo lang gawin is ilagay nyo lang yung best email ninyo. So, I created this email para sa tutorial na to and then of course, gawa kayo ng password. And then, dito sa referrer, which is optional lang naman siya, lagyan nyo ng code na bonus 26. And you might receive extra bonuses from VT Markets like deposit bonus. And then here, click mo lang tong dalawang checkbox na ito. Yan, click mo lang yung button to create an account. Create account. And after that, makakatanggap ka rin ng email, kagaya nito. And the next thing that you need to do is follow mo yung verification process. Lagay mo lang yung best phone number mo, magsisend yan ng code, and then ilagay, self-explanatory naman yung process. So, hindi ko na mapakita dito sa inyo, of course, kung paano i-verify yung phone number kasi meron akong verified account. So, gagawin ko dito, from here, is lagin ko yung aking account mismo dito sa VT Markets para makita nyo anong itsura na isang verified account. And self-explanatory naman kung paano mag-verify nga ng account. So, magsasubmit ka lang ng ID and sundan mo lang yung process. But of course, if you have questions, you can also ask me in the comment section below. But gagawin ko nga dito is lagin ko yung aking mismo account para ma-tour ko kayo sa loob. So, ito yung itsura ng isang verified VT Markets account. Titingnan natin dito sa aking profile. Ito yung mismong pangalan ko. And then, pagka hindi pa verified yung account, of course, merong banner dito na lalabas nga na kailangan i-verify yung account. And again, self-explanatory naman yung process. Sundan nyo lang, ibigay nyo lang kung ano yung mga hinihinging details. Pag-upload ng ID, ilagay nyo mismo sa inyong computer or kung anong device ginagamit nyo. Make sure na ano yung file para madali nyo mag-upload yung ID. So, sundan nyo lang yung process. At ito yung pinaka-homepage ng ating VT Markets account. So, dito, ito yung mga aking trading accounts. At sakali mag-decide kayo na magbukas ng additional account kasi baka yung iba sa inyo, iba yung trading style or strategy or maliit lang yung gustong i-trade. Like example, $100 lang, magsisimulang $100. So, mas maganda na magbukas kayo ng additional account at dito nyo yan magagawa sa account. So, ito nga meron akong 4 different account types. But yung ginagamit ko is ito lang. Meron akong 1,060 and 88 cents US dollars as of the moment. And dito nga kung paano mag-open ng account. So, click mo lang tong open account. And dito mamimili ka ng trading platform which is MetaTrader 5 yung i-recommend ko. And kung gusto niyo mag-copy trading, dito din kayo magbubukas ng copy trading account. Yan yung kagandahan dito sa VT Markets. Actually, sa maraming brokers kasi merong copy trading na kung saan kasakali mag-decide ka na hindi ka magti-trade
kukopya ka lang ng mga experienced traders. Let's just say, busy ka, walang time para mag-learn kung paano magiging profitable trader, then you could try copy trading. Maraming mapipilian dito magagaling na mga pwedeng kopyahin na master trader. Mamaya pakita ko sa inyo. So, yung pinaka-explanation lang ng copy trading is, kukopya ka nga lang na experienced traders, which is automatically sa nangyayari, maglagay ka lang ng amount. Kung ano yung titrade nung kinukopya mong master trader or strategy provider, yun yung other term dyan, kusa siyang marereflect sa inyong account. So, syempre, kapag kalugi yung kinukopya mo, malulugi ka rin. Kaya merong mga strategies na ginagamit sa pagka-copy trading. Sakali interested ka, meron ako actually yung blog post guide kung paano yung copy trading. Dito, wait lang. Ito sa aking website. Copy trading. Ito yung ultimate guide, copy trading. So, ilalagay ko tong link sa video description para sa mga interesadong mag-copy trading. Andito yung mga tinitingnan natin para mag-consider ang magandang kopyahin yung isang strategy provider. Now, balik tayo dito. And ito nga yung kung paano magbukas ng account. I would recommend na dito kayo sa standard. Kapag ka nagsuswing kayo, walang swap or yung tinatawag na overnight fees. If magsisimula kayo ng halimbawa $100, $200, pwede kayo mag-send account para pang maliitan na yung pwede matrade, maliit lang. And then, yun, dito din mamili kayo ng account currency and gawa kayo ng password. Tapos dito lang, ticking box, and then submit, magkakaroon na kayo ng additional account. So, mangyayari sa mga beginners, parang dalawa yung magiging account natin. Meron tayong account dito sa VT Markets. Meron din tayong trading account na siyang i-connect natin sa ating trading platform. So, yung broker natin, sila yung magbe-bridge sa Forex market. Bibigyan tayo ng trading platform. As long as connected tayo sa internet, pwede tayo mag-trade as long as open yung market. Now, if complete beginner kayo, like never pa talaga kayo nakapag-trade before, I would recommend na panoorin nyo muna tong full course na to about Forex trading kasi same lang naman yung pinaka-concept kung paano magte-trade ng Forex, precious metals like gold sa VT Markets, ganun lang yung paraan. Check nyo tong video na to. Yan, dito pinakita ko kung paano talaga yung Forex trading. But gumamit lang ako ng ibang broker dito, XM, but pareho lang yung pinaka-concept sakali magte-trade ka din with VT Markets. So, puntahan nyo itong video. I would recommend na panoorin nyo muna to, tapos post nyo muna itong video. Balik na lang kayo dito pag kumplito na yung pinaka-beginners na kailangan alam ng mga beginners kung paano magte-trade talaga. Kasi yun nga, different account types, tapos mag-trade tayo gamit ang tinatawag na MetaTrader o yung ating trading platform. Kasi yung ipapakita ko lang dito sa video is kung paano dito sa VT Markets, like beginner's guide, kung paano i-connect yung ating trading account sa trading platform. Mamaya pakita ko din sa inyo kung paano din mag-place ng trade. Yun lang yung mga i-cover natin. So kung wala ka pang idea talaga, dito nga unahan nyo muna itong video na to. Ilalagay ko yung link sa video description. At yun na nga, kailangan i-verify nyo muna yung account. Dito kayo sa my profile or yung banner na pwede nyo i-click. And then ito nga, verification, dito mo makikita kung ano yung kailangan ding documents na kailangan mong i-submit. And by the way, mas maganda or recommend ko talaga na mag-trade muna kayo gamit ang demo account para makapag-practice kayo, mag-learn ng strategy, which is mamaya meron akong ipapakita sa inyong strategy. So magbukas kayo ng demo account, dito pa rin yan sa open account, tapos dito kayo sa demo account, piliin itong demo account. Standard is TP, tapos account currency USD, choose leverage. Leverage nga pala is ito yung magiging amplifier ng yung account balance, magiging buying power mo. So kung ano yung balance ng account mo, kung ano yung leverage mo, imo-multiply, yan yung magiging leverage mo. Yan yung pinaka-explanation ng leverage. And lahat ng to is na-explain ko nga dito sa full course na video ginawa ko about Forex trading. So, account balance, mamimili ka dito ng account balance. For example, ano ka lang na 1,000. Damihan na natin kasi di mo lang naman 10,000. Tapos, click ka submit. At magkakaroon tayo ng demo account, which is ito yung gagamitin natin para nga mag-practice muna tayo. So, dito tayo sa demo accounts at ito na yung kailangan natin mga details. Gagawin natin next is ilagin na natin tong ating trading account sa MetaTrader 5. So, ito yung MetaTrader 5. Wait lang, buksan ko. And then, explain ko din sa inyo, of course, ano itong mga candlesticks at yung pinaka-importante sa lahat is kung paano mag-place ng trade. But ito yung mga kakailanganin natin para makapag-login. So, ito yung MetaTrader 5 ID. Yan yung ating ilalagin doon. Tapos, importante din is yung ating server. Make sure na tama talaga yan. Especially kapag ka nag-login ka na sa iyong totoong trading account. And also, yung password ng ating trading account is isasend yan
ni VT Market sa ating email. So, ito na nga yun, Derry Lacson. Ito yung magiging password natin. So, para makapag-login, ganito lang. Dito ka sa MetaTrader 5. Desktop nga pala itong ginagamit ko. Kung mobile yung gagamitin mo, meron akong tutorial din kung paano MetaTrader 5 mobile. Para lang yung pinaka-concept. Dito ka lang sa file and then dito ka sa open an account. Type mo dito VT Markets. So, meron ng mga existing search history ako dito. Markets. And then dito, piliin mo tong merong PTY Ltd. Click mo next. And then login mo nga dito. Select mo yung server demo. Make sure na tama yung server. Yung nga, especially if mag-login na kayo ng totoong account. And then, balik ako dito. Ito nga yung ating password. Oops. Password dun sa ating account. Send nga ito ni VT Markets. And then yung ating login, pinakamahalaga din is ito. Copy natin. Paste natin dito. Finish. At malagin dapat yung ating trading account. Ito. So, trade. Meron na tayo. Ito na yung ating balance which is dito nga. Ito nga yung gagamitin natin para mag-practice. Bago tayo magpapatuloy, yun na nga na may na-mention ako kanina earlier in this video na meron akong mga free resources. Bibigyan ko kayo ng access for free. So, nandito sa aking website, itong access page na ito. Protected page siya. And ilalagay ko na lang yung details dyan sa video description kung paano nyo sa ma-access if gusto nyo. So, meron siyang password and ito yung mga nasa loob. So, unang-una dito is meron tayong trading view indicator. Mamaya explain ko sa inyo ano yung trading view. But siguro yung ilan sa inyo narinig nyo na what is trading view. Magbibigay siya ng buy and sell signals. Tapos of course kasama yung take profit. Pangalawa dito is meron ding MetaTrader 5 na indicator kung saan magbibigay siya ng ano ba ngayon yung trend or yung overall bias para meron ka ng trade direction. Ano yung mga setup na hahanapin mo. Pangatlo dito is meron din tayong MT5 Auto TPEA. So, isa siyang expert advisor na ilalagay mo lang sa MetaTrader 5 and every time na mag-place ka ng trade, i-detect niya, lagyan mo lang ng stop loss. Siya nang bahala mag-set ng take profit depende sa yung risk-reward ratio na isa-set. So, masiset mo siya sa loob ng settings ng AA. So, for example, 2.5 yung RR mo. So, automatically mag-a-adjust siya calculated based doon sa yung stop loss kung ilang pips. Tapos, meron din ditong strategy. Kung wala ka pang trading strategy, pwede ka rin dito matuto ng strategy. Ito yung pinaka-ginagamit ko ng strategy. Meron tayong 4 hours yung direction. 4 hours, 1H is yung K-levels. Tapos, confirmation is either 50 minutes or 5 minutes. Diyan ka papasok sa market. So, ito din yung mga explanation kung ano yung mga halimbawa ngayon K-levels, tapos ano yung trend, ano yung FVG, yung mga ganyan. And also, ito din yung execution process kung paano siya ini-execute. So, maganda to, lalo-lalo na sa mga beginners na wala pa talagang magte-test pa lang kung paano mag-trade. So, dito kayo mag-refer. Andyan nga yung details kung paano siya i-access sa video description. Meron din ditong trading tip, which is trading is a probability game. Kahit pagano kagaling mag-analyze sa market, mag-technical fundamental analysis, matatalo ka talaga. Kaya importante na tama yung ating risk management. At dito nga na-explain ko din yan dito. So, balik ako dito sa MetaTrader 5. So, ito na nga, nakalagin na yung ating account, demo account. At before we proceed, explain ko muna sa inyo bakit merong mga ganito, merong red, tapos green. Itong tawag dito is mga candlesticks, which is actually pwede mo siyang i-change, depende sa yung preference. Ay merong line, ito nga candlesticks, tapos meron din ganito. And also, the colors, pwede mo din siya i-change siguro kung first time magbukas ng hindi sigurado. Pag first time mo magbukas ng MetaTrader 5, hindi maganito yung maging itsura. Gagawin mo lang is ganito ka lang, right click. Tapos dito ngayon sa properties. And then dito sa colors, change mo, depende sa yung preference. Ito sa akin ngayon is color on white. Kaya naging ganyan yung colors. And then kung gusto mo na ma-save siya para next time pag nagbukas ka, hindi ka na babalik ulit sa properties, right click ka lang, tapos dito ka sa template, tapos save mo yung template. Tapos pangalanan mo nito, default.tpl, tapos save mo lang. At next time around, pag nabukas ka ulit ng MetaTrader 5, yun na yung magbubukas na template nga sa yung MetaTrader 5. So ngayon, explain ko muna sa inyo saglit bakit merong mga, ito nga, iba-ibang colors na candlestick. Merong red, tapos green. Ang green, yun yung tinatawag na bullish. Tapos ang red naman is, tawag dyan is bearish. So bullish is mataas, tapos pababa kapag ka bearish. Dito itong mga candlestick, basically, para i-explain nila yung naging galaw ng
presyo on that particular time frame kung ano man yung binuksan yung tradable instruments. Para mabuksan nga pala, dito mo lang hanapin yung Forex. Kung gusto mo mag-trade ng Forex, ano ba ngayon? Euro USD. Tapos add mo lang, enter mo lang. Tapos kung gusto mo siyang buksan, ba't nawala? Dito pala sa taas. Right click ka lang, tapos dito ka sa chart window at mabubukas na yan dito. Meron ding lalabas dito ng mga tab. Pakita ko nga sa inyo. Chart window, at ayan, meron na tayong tab dito, di ba? So balik ako dito sa gold kasi yung pinaka-tinitrade ko talaga is gold. At yun na nga, naglalarawan itong mga candlesticks ng changes sa presyo ng tradable instruments na nakabukas sa chart. Dito sa taas, kita nyo dito, may time frame. So, merong 1 minute, merong 5 minutes, merong 15 minutes, merong 30 minutes, 1 hour, 4 hours, day 1, so on and so forth. Ibig sabihin dyan, bawat candlesticks is nabubuo siya on that particular time frame sa taas na naselect mo. So, halimbawa ngayon, nakaselect ako 15 minutes. So, ibig sabihin, bawat candlesticks na nandito is nabubuo siya within 15 minutes. So, halimbawa, itong candlestick na to. Itong isang candlestick na to is nabuo nga siya na within 15 minutes. So, explain ko sa inyo bakit merong mga buntot. Ang tawag nga pala sa buntot is wick. Yan yung pinuntahan ng price ng that particular time frame. So, ganito yung pinaka-explanation ng isang bullish na candlestick. So, di ba, about candlestick is 15 minutes. Itong candlestick na to, natapos to, within 15 minutes, dito siya nag-close yung price. Dito siya naabutan ng 15 minutes bago ng next candle. Kaya, yung opening price niya is dito. Ito sa border ng merong solid color. But nangyari ngayon, dito siya nagbukas, pumunta pa dito yung price. Kaya meron tayong tinatawag na wick. And then, tumaas siya ng tumaas. Dito yung pinakataas na pinuntahan niya. But dito siya naabutan ng 15 minutes dito. Kaya dahil nag-close siya na mas mataas compared kung saan siya nagbukas, kaya green o yung tinatawag na bullish. Kapag ka bearish naman, kabaliktaran lang. Mas mababa kung saan siya nagbukas. Diba? Ito, dito siya nag-close. Ito nagbukas, dito nag-close. So, next candlestick. So, dito siya nag-open, bumaba siya ng bumaba, at dito siya ito yung pinakababa na pinuntahan ng price, at dito siya naabutan ng 15 minutes at nag-close. So, dahil mas mababa siya nag-close kung saan siya nagbukas, kaya tinatawag siyang bearish or red yung candlestick. So, bawat dito may katumbas siyang price dito, di ba? Itong level na to, ito yung katumbas na price level niya dito. So, baka kasi ngayon maguguluhan kayo, parang drawing lang. Meron niyang katumbas na price dito kung ano yung price kung saan siya nag-close on that particular time frame. So, yun na nga, basically, yan dyan lang talaga yung mga candlesticks para ilarawan nga yung movement ng presyo ng isang tradable instruments, which is ating halimbawa ngayon dito is gold. So, di ba kanina nag-mention ako about trading view? So, ito yung trading view. Isa siyang charting tool, pareho pa rin siya na MetaTrader 5. Yun nga lang, ito yung mas parang advanced. Ang MetaTrader 5 kasi is old school siya, na medyo limited lang yung mga magagamit mong mga tools para mas mapadali yung pag-technical analysis or charting. So, yun pala yung dalawang analysis. Kapag sinabing technical analysis is dito yan sa chart. Magtitingin ka ng mga candlesticks, ano yung direction sa trend or trend ng market. Kapag fundamental analysis naman, yun na yung mga titingin ka ng mga, halimbawa ngayon, news, yung mga economic activities ng isang country, yun yung tinatawag na fundamental analysis. So, dito muna tayo, technical lang yung explain ko muna sa inyo. Yun na nga yung part, diba? Yung candlesticks na pinakita ko sa inyo. Dito ngayon sa trading view, sa aking chart, ito yung mas pinili kong colors. Blue yung bullish, tapos black yung bearish. Baka nagtaka kayo kasi iba yung colors dito. So, pwede mo nga ma-customize depende nga sa prefer mong colors. So, ito yung trading view, which is I would recommend na dito din kayo mag-charting. Kaya sa akin personally, dito ako nagcha-chart. And then, ginagawa ko kapag nag-place na ako ng trade is doon sa aking MetaTrader 5 na mobile. So, maganda kapag nasa mobile kasi pwede mong madala kahit saan yung mobile mo, di ba? Kahit pa nasa CR ka, tapos ngayon may mga open trades ka, pwede mo siyang i-manual close, especially kapag may mga paparating na high impact news na pwedeng mag-shake sa market. Pag-usapan na lang natin to in a separate video kung ano yung mga high impact news. But actually, na-explain ko din to dun sa ating full course Forex trading. So, yun na nga, yun yung kagandahan ng mobile. So, dito ka mag-charting and then sa mobile ka mag-place ng trade. So, kapag interesado ka ba sa trading view, ilalagay ko pa rin yung details dyan sa video description paano kayo makapaggawa ng account. Meron din akong tutorial nito. Ilalagay ko kasama dyan sa video description. Kagandahan dito, halimbawa ngayon, gusto mo mag-place ng trade. So, meron ka ditong long and short na position tool. So, pag sinabing long, yan yung buy, tapos short is sell. So, for example, kita naman natin dito sa 4 hours na buy nga yung trend or long.
So dito ka lang, halimbawa pag ready ka na mag-place ng trade, automatically ma-adjust mo ilang pips yung magiging stop loss mo. Tapos yung take profit mo, malalagay din dito yung RR or yung tinatawag ngang risk reward ratio, RR. So 2.5 for example, so ilalagay mo lang yung price, you take stop loss, tapos take profit, diretso-diretso ka na. So ba't ganito yung process kung paano mag-place ng trade? Unang-una talaga, dapat alam lahat to ng mga especially beginners, dapat meron kayong unang-una is trading plan. So mag-learn kayo ng trading strategy and then dapat meron kayong trading plan kung ano yung hinahanap niyo sa market bago kayo papasok sa trade. So ito, andito to sa aking website, ma-access niyo siya diretso, walang lock. So trading plan, at nandito nga, simple trading plan. So dito nakasaad kung ilang percentage yung i-risk mo out of your equity. Tapos ano yung mga hahanapin mo nga sa market. So unang-una is market bias. Ano yung overall trend sa market? So usually tinitingnan to sa higher time frame like 4 hours. And then next is point of interest. Ito yung kung saan usually magre-react yung price. Pwede mo itong tingnan sa 1 hour. Tapos yung entry confirmation mo, ano yung mga hahanapin mo, either break of structure, yung mga ganyan, fair value gap. Tapos syempre dapat meron tayong mini-maintain na risk reward ratio. Pasok ba yung ating trade sa ating target na TP tsaka stop loss? So puntahan nyo itong page na to, post nyo yung video para pwede kayong mag-refer yun dito while i-execute natin yung sample trade natin. So, di ba, unang-una dito is bias. So, ano yung market bias? Ibig sabihin is trend or ano yung direction sa market. So, kitang-kita naman natin dito sa 4 hours na talagang bullish yung presyo ng gold against US dollar. So, syempre, maghahanap tayo ng buy na trade kasi nga ayaw natin mag-trade against the trend. So, the trend is our friend. So, meron na tayong bias. Na pangalawa is point of interest. Ito na yung pwedeng order block depende sa strategy na ginagamit niyo o kaya support and resistance, which is kung saan nga usually magre-react yung price. So gagawin natin is punta tayo dito sa 1 hour at hanapin natin yung support and resistance. So support and resistance lang muna yung natin na strategy. So kita naman natin dito na dito usually nagba-bounce yung price. Ito na nga siya, di ba? So nag-try yung mga sellers but never talaga nila na bababa pa dito. So dito lang maraming candlesticks na at ito yung magandang area kung saan tayo maghahanap ng entry, which is bullish nga kasi yung direction sa market is, diba, overall trend ngayon is, yung bias nga natin is bullish. So ito yung level kung saan tayo maghahanap ng entry. Oops. Dito nga usually nagba-bounce yung price. So gagawin natin is punta tayo, diba, doon nakasaad na pwedeng sa 1 hour. Andito actually sa 4H, yun yung ating market bias. Tapos 1 hour is yung point of interest. Diyan tayo maghahanap ng support and resistance o kaya order blocks. Ayan nga, previous day high, previous day low. Depende nga sa strategy na gagamitin niyo. So, support and resistance na muna yung nating strategy dito. So, maganda ngayon maghanap dito ng entry kasi nga dito nagbabounce usually yung price, ito yung support. Now, gagawin natin is punta tayo dito sa 15 minutes. So, dito na ngayon papasok yung entry confirmation natin. So, halimbawa lang naman to, diretso na tayo. Ang purpose ko lang dito ngayon is mapakita sa inyo kung paano mag-place ng trade. So, dito ngayon sa 15 minute, dito ka na maghahanap ngayon ng yung entry confirmation. So, for example, meron bang engulfing candles, etc. Now, purpose ko nga lang dito is maipakita sa inyo kung paano talaga mag-place ng trade. Kaya, hindi na ako mag-aantay na lalabas pa yung mga confirmation natin, which is dito nga nakasaad kung ano yung mga confirmation. So, reaction sa POI or yung point of interest, meron bang CSID or meron bang MSS, market structure shift, change of character, break of structure, meron bang rejection, which is dito nakikita naman natin na nare-reject talaga dito sa bandang to yung price. So maganda na ngayon mag-place ng trade kasi pumupunta na dito yung price ngayon. So, gagawin natin is mag-place na tayo ng trade. So, hindi na nga ako mag-aantay pa na maraming confirmation. Gagawin lang tayo ng separate video. Explain natin itong mga confirmation. But actually, napakaraming resources dito sa YouTube para makakita kayo ano itong mga to. So, MSS is market structure shift, change of character, break of structures. Yung structure, halimbawa ito, meron ba dito, lumagpas na dito na candlestick, meron bang engulfing candles, mga ganyan, yung mga tinatawag na confirmation. So, diretso na ako, hindi ko na mag-aantay, mapakita ko lang sa inyo kung paano mag-place ng trade. At dahil nga long position yung ating hinahanap or buy trade, so dito ako mag-place ng trade. So, dito ngayon, ilalagay ko dito yung aking stop loss. Importante talaga na merong stop loss kasi hindi natin walang sino mga makapag-anticipate or kung ano yung magiging direction ng market. Kaya, importante meron tayong stop loss. So, halimbawa ngayon, dito yung aking stop loss. And then, yung aking take profit is itong
previous na high or yung last swing high. Now, dito ngayon, titingnan natin kung pasok ba yun sa ating RR. So, ito yung RR 2.67. So, ibig sabihin, pasok na pasok yung ating target TP base sa ating stop loss. So, adjust na lang natin, 2.5 lang. Maganda na yung 2.5. Kahit pa 3 trades lang yung maipapanalo mo, out of your 10 trades, pwede ka pa rin maging profitable dyan. 2.5, napakataas na yan na RR. Kung merong 1:2, depende sa strategy mo or winning rate mo, pwede ka pa rin mag 1:2. Or yung matatalo ka ng $100, kapag ka nanalo ka, magiging $200. So, dito sa ating case ngayon, magiging 250. Now, bago tayo makapag-place ng trade, tanong natin sa ating sarili is magkano ba yung aking equity o yung aking balance, and then magkano yung i-rest ko out of my equity. So, di ba, dito sa ating trading plan nakalagay na 1% yung ating i-rest amount per trade. So, depende sa balance mo actually, kasi meron ding, alam mo yun, $100 lang yung titrade mo. Pagdating mo na sa live account, yung 1% is $10, napakaliit, tapos baka hindi siya papasok sa 0.01 na minimum lot size kapag gold yung iti-trade mo. So kapag $100 lang yung equity mo or yun yung panimulang pang-trade mo, huwag ka muna mag-trade ng gold kasi mataas yung requirement sa gold. Kapag 0.01, mataas na yan na kailangan mo ng malaking stop loss dyan, baka hindi aabot siya ng 0.1 na minimum. Yun na nga. So, meron na tayong, alam na natin kung magkano yung i-rest natin out of equity, ika-calculate na natin ngayon kung magkano yung magiging lot size natin. Kasi kapag ka nag-trade ka nga sa Forex o itong gold, hindi siya traded kung ano yung amount na gusto mong i-trade. Traded siya in lot sizes. Yung 1 lot sa Forex, kapag ka standard yung account mo, equivalent is 100,000 units. So, for example, 1 lot is 100,000 USD. Okay. Na-explain ko nga yung lahat ng yan dun sa full course natin. Kasi nga, yung ipapakita ko nga lang naman talaga dito sa video na to is kung paano mag-place ng trade, paano dito sa VT Markets. So, calculate natin yung ating lot size. So, dahil gold yung ating iti-trade dito sa ating halimbawa, gold, meron dito calculator, goldlotsizecalculator.com. Actually, ako lang din yung may gawa dito. Tapos, dito ngayon, kailangan alam natin yung ating stop loss price. Ito na nga yung ating stop loss price. Ito dito na level. Oops, na-drag ko. So, ito na nga yung ating stop loss price na level. 4,387.71. Ilalagay natin dito, unang-una yung ating balance, which is 10,000. Then, rest amount natin is 1%. Yung current gold price nga pala, ilalagay din natin 4,400.67. And then, yung ating stop loss price, ito yung mahalaga sa lahat, which is 4,387.71. 4,387.71. So, ganyan lang. And then, ito na yung ating stop loss in pips. Calculate lang natin. Ngayon, ito na yung magiging lot size natin. At doon sa pag-trade natin, yung magiging lot size lang talaga natin is 0.07. Pwede mo din i-round out into 8 kasi 2 digits lang yung lot size na pwede natin magamit after the decimal. So, pag mag-place ka na ng trade, so dito ka lang sa MetaTrader 5, pwedeng sa mobile, mabadali din nga sa mobile. Dito ka lang sa new order. And then, market order yung gagawin natin. Explain ko lang sa inyo yung different types of order din mamaya. So, dito natin ilalagay yung ating lot size. So, diba, 0.07. And then, click lang natin buy kasi nga buy market. So, ayun, meron na tayong na-place na trade. So, hindi pa natin na-adjust yung ating stop loss and take profit. I-adjust natin, idadrag natin yan kasi hindi na natin nilagay. Yung ating ang take profit is 4,439.37. Then, pwede mo siya actually i-edit. Dito ka lang, right-click mo lang, tapos dito ka sa modify or delete. Tapos, ilalagay mo dito yung stop loss and take profit price. So, mas madali talaga pag sa mobile kasi dito ka na automatically mag-refer. So, 4,387.71 yung ating stop loss. And then, yung ating take profit is 4,439.37. And then, dito ka modify. At naset na yung ating take profit andito sa taas at ito yung ating stop loss sa baba. So kapag ka na-reach tong price level na to, magkakaroon tayo ng profit na 275 o 250 kasi yun yung ating target na RR. So di pa gumalaw yung market, so kailangan pa talaga dapat nag-antay muna tayo ng confirmation. So halimbawa ngayon meron pang dapat dito break of structure, yun yung mga confirmation dapat natin. So piniliis ko lang yung trade para mapakita nga sa inyo kung paano mag-place ng trade, paano maglagay ng stop loss. So ganun kung paano yung process, but yun na nga, pakita ko din sa inyo yung mga different types of orders. Dito sa new order, mayroong limit order, stop order, pero ang pinakamahalaga na sa lahat, which is usually ginagamit, depende din sa trading style niyo, strategy, is itong limit at saka market execution. Pagka market execution, ibig sabihin,
ipi-place mo ang trade kung ano man yung price at the moment mismo. Kapag ka limit order, pwede mo siyang ilagay ang price kung saan mo gusto ma-place ang trade. So for example, gusto mo mag-break of structure muna dito nga price mo, gusto mo execute yung trade, ilalagay mo lang yan dito, tapos stop loss, take profit, tapos place mo lang yung trade. Kapag ka narating na yung price level na yun, automatic na mapi-place yung trade. So bumalik na yung price. So possible talaga na, kasi ito din yung pinaka-support, magbabounce back din talaga yung price. And again, personally, sa akin, mas pipilian ko pa rin na sa mobile mag-place ng trade. Napakadali kasi doon sa MetaTrader 5. Dito ka mag-charting sa TradingView and then doon nga sa MetaTrader 5 mo i-place yung trade. So, ganun lang yung process kung paano i-execute yung trade, but kung paano yung strategy, tapos ma-maintain mo na susundin mo kung ano yung nasa trading plan mo is hindi siya madali. Kaya, yun nga, mag-practice trading muna kayo, mag-learn muna kayo ng strategy bago kayo mag-trade ng totoong pera, mag-refer kayo dito sa sample trading plan na to, para kung ano yung nandito sa nakasaad sa trading plan, dapat sundin nyo talaga. Kung hindi siya pasok sa ating mga tinitingnang confirmation or ito nga yung steps kung paano in-execute ang trade, hindi ka dapat mag-trade. So trading is about discipline, kasi kung diretso-diretso ka lang, para ka lang manghuhula, alisis, wala kang trading plan. So medyo mataas na yung ating video. And ang pinaka-purpose lang talaga, again, nitong video na to is pakita sa inyo kung paano dito sa VT Markets, and hopefully napakita ko sa inyo kung ano dapat yung inyong makita. So if you still have questions or kung gusto mong malaman talaga yung pinaka-basic about trading before ka mag-trade ng demo account, kasi nga mag-demo account talaga muna kayo, refer kayo dun sa video na pinakita ko sa inyo kanina na full course nga about trading. Thank you so much for watching. Let me know in the comments if you still have questions. Thank you and have a nice day.